When should we quit and surrender? Kailan ba dapat tayo talaga tumigil, huminto, sumuko? Kapag sawa ka na? Kapag pagod ka na? Kapag sobrang lungkot mo na? Titigil ka na? Susuko ka na? No. Only quit and surrender first when you have succeeded in life. Second, when you are already happy and content in life. And third, when you are with God. Huwag kang titigil, huwag kang susuko pag hindi ka pa nagtagumpay. Huwag kang titigil, huwag kang susuko hanggat hindi ka pa masaya. Huwag kang titigil, huwag kang susuko hanggat wala ka pa, hindi mo kasama ang Diyos. Hindi ka pa gumagaling, suko ka na. Hindi ka pa yumaman, suko ka na. Hindi ka pa masaya, suko ka na. Pag sumuko ka, sinong talo? Ang ibang tao? Hindi. Ikaw ang talo. Tandaan niyo po yun. Pag sumuko ka, sinong kawawa? Ang iba? Hindi. Ikaw ang kawawa. There is this very beautiful saying, when you fight, you might lose. But when you don't fight, you already lost. Ang problema ng napakarami sa atin, ang hina ng loob. Pero pag gumagawa ng kasalanan, ang lakas-lakas ng loob. Hindi po ba? Pero pagdating sa pangarap, pagdating sa panaginip, pagdating sa mabuti, bakit nanghihina ang loob mo? Bakit ka agad sumusuko? Hindi tayo ginawang mahina ng Panginoon. Yan ang pinapaalala niya sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na malakas, diyan tayo nagmula, siyang gumawa sa atin. Binibigyan tayo ng lakas ng kapangyarihan, kaya mo. Huwag kang titigil, huwag kang susuko, magtiyaga ka, magpursige ka, dahil walang imposible sa taong nagpupursige. Amen? Narinig nyo naman, napakaganda ng kwento ng ating Panginoon. Itong babae na balo, itong babae na kawawa, itong babae na mahina, itong babae na walang kapangyarihan, ano ang ginawa niya para magkaroon ng katarungan, kasagutan sa problema niya? Hindi siya tumigil, araw-araw nakikiusap siya, pabalik-balik siya, kinukulit niya. Yung masamang hukom, bandang huli, sinong nagsawa? Yung mabuti o yung masama? Yung masamang hukom. Sabi niya, sige na nga, pagbibigyan ko na nga ito. Ang kulit-kulit, tingnan niyo yun. Ang huminto, ang sumuko, yung masama, hindi yung mabuti. At yan ang mabuting balita. Kung hindi ka magsasawa, kung hindi ka hihinto, kung hindi ka susuko, matatalo mo. Ano man ang problema, ang masama, siyang aatras, ang masama, ang susuko, magtatagumpay ka sa anumang masama sa buhay mo. Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay, hindi lang basta't nahuhulog yan galing sa langit, pinaghihirapan yan. Amen? Opo, may mga nananalo sa loto. Opo, merong mga nananalo sa sweepstake. Pero ilan sila? Kakaunti lang. Di po ba? Pero bakit sila nanalo? Araw-araw silang tumataya. Ikaw, gusto mong manalo ka, gusto mo magtagumpay ka, gusto mong yumaman ka. Ang tanong, tumataya ka ba? Baka nananaginip ka lang. Amen? Alam niyo po ba that 70% the world's richest billionaires came from nothing? Nagmula sa wala. Mga pobre, mga dukha. Pero bakit mula dun sa wala, biglang umangat, biglang umasenso, biglang naging sobrang yaman? Oo, matalino sila. Oo, marami silang koneksyon. Pero alam niyo po, ang napag-alaman nila, the number one determining characteristic of the success of a person is perseverance. Yung hindi tumitigil. Yung hindi sumusuko. Kung hindi ka pa nakarating doon sa tuktok, bakit ka hihinto? Huminto ka lang pag umangat ka na. At kaya mo yan. Bakit? Kasi araw-araw binibigyan ka ng lakas, ng grasya, ng pagpapala ng Diyos. Sinong masaya pag sumuko ka? Yung ibang tao. Hayaan mong ang ibang tao, kahit na anong sabihin nila. Kasi sa totoo lang, wala naman pakialam ang ibang tao sa atin eh. Di po ba? Lahat naman tayo makasarili. Kaya nga,
Kung wala din silang pakialam sa iyo at nakikialam lang sila pag may nangyaring masama sa iyo, bakit hahayaan mo na masira ang iyong pagkatao, ang iyong buhay? Fight for yourself. Paglaban mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka sa Diyos. Huwag mong isusuko ang iyong sarili, ang iyong mga panaginip, ang iyong mga pangarap. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Pero magpatuloy ka lang. Huwag kang magrereklamo na nabigo ka kung wala ka namang ginagawa. Amen? Pero kung ginagawa mo yung the best mo, sige, sawa ka na. Ano sabi ng Panginoon? Di manalangin ka. Magdasal ka. Dasal ka na ba? Sumubok ka na ba? Ilang beses? Yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Baka meron ka pang isang bagay na hindi ginagawa. Ano yun? Yung magpatulong sa Diyos. Yan po yung ating ipagdasal. Naway, balik tayo, makiisa tayo muli sa Diyos. Humingi tayo ng Kanyang tulong. Ano ba ang iyong mga hinihiling? Papalakas, kapayapaan ng kaisipan, pagsasaayos ng relasyon na ugnayan. Gusto mong makamtan ang iyong mga panaginip? Walang imposible sa taong nagpupursige.